Buksan ng iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri. Hallelujah, hallelujah,
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, mga buong kaluluwa'y handog sa Kanya. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman
Good morning, Jesus! Okay, magandang umaga po mga kapatid sa North, East, West, and South. Ganon din po sa mga kapatid natin sa ibang bansa, sa abroad. Lahat po ng ating mga kapatid dyan na patuloy na sumusubaybay, nakikinig ng ating programa sa Awit ng Pag-ibig. At welcome po mga kapatid sa second edition ng Awit ng Pag-ibig. Ito nga po yung awit ng mga manggagawa. At ngayon pong umaga, kasama ko ngayon ang aking mga kamanggagawa na binigyan ng awitin o mga awitin ng ating Panginoon. At maririnig po natin sa umagang ito, malalaman po natin sa umagang ito kung ano ang nasa likod ng mga awitin. Bakit ba ibinigay ng Panginoon sa kanila itong mga awiting to? Pero bago yan, manalangin muna tayo, Pastor Romy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, in the name of Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit, we thank you for this moment na ikaw ay kasama namin sa edition na ito. Upang sa ganon, maliwanag maihayag ang iyong kabutihan at magbigay kalakasan sa mga nakikinig, nanunood. Magkaroon sila ng masayang buhay at pinagpalang buhay. Sa pamamagitan ng edition na ito, Panginoon, i-bless mo po lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, at samahan mo kami. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. At ngayon nga po, kasama ko si Minister Ariel at si Pastor Romy. Bati ka muna, Minister Ariel. Yan. Good morning po, mga kapatid, lalo sa Mendez. Yan. Thank you, Lord po. At salamat sa Diyos sapagkat tayo ay naririto muli sa awit ng mga manggagawa. Ano po? Yan. So, good morning po sa ating lahat, sa aking sister wife, kay Sister Tess, good morning. At sa lahat po ng mga kapatiran natin na patuloy na nakatutok, tumututok sa ating programang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po. Amen. Pastor Romy, batiin mo naman sila. Ayan, binabati ko mga taga Mendez, Amadeo, Tagaytay, ganon rin ang mga taga Kalo, Kalaka, Kailaway, Masalisi, ang mga taga Muyingan, Tumalim, at ang lahat ng abot ng gawain sa Kalo, Kailaway, and Mendez. God bless you all. God bless you. Amen. Binabati ko na rin yung aking yung assignment ko. Ayan, sa Bataan. Good morning, mga kapatid. O nga pala, no, mga Minister Jeff, kay Brother Gary. Brother Gary, Yan, Sister Marina, at yung ating mga kapatiran. Sister Julie, kay Brother Joshua. Yan, Brother Joshua. Mga taga Sambales, morning Jesus, kamusta kayo dyan? At yung bagong nabuksan nating mga ng outreaches, yung outreach natin sa Cabanatuan, Bungabon, San Antonio, Cabiao, thank you Lord, at nabalik na. Yan, makinig lang po kayo dyan mga kapatid. Pastor Romy, tuloy na natin to, itong ating segment na to, no? At katulad nung narinig nating awiting kanina, yung pambungad, tandaan mo ba yan, Pastor Romy, yung awiting kanina? Awit ng alagad? Sa lahat ng panahon. Pwedeng kantahin natin eh. Sige. Yan. Kantahin nga muna natin. Sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo. Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y
binago. Maglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Hanggang dyan na lang muna, mga kapatid. Alam niyo, napakaganda nitong awitin na binigay ng Panginoon sa ating mamiligaya. Na kapag ito'y inawit mo, may inspire ka talaga na yung buong buhay mo, i-offer mo talaga sa Panginoon. At alam ko marami na sa atin ang nakagawa niya na yung kanyang sarili, yung kanyang buhay ay inialay sa Panginoon. At alam naman natin na totoong napakasarap maglingkod. Kayo ba, Pastor Romy, Brother Ariel, ikaw ba ay nasasarapan o nasisiyahang maglingkod kay Lord? Opo, hindi lang ho na sisiyahan. Talagang nag-uumapaw sa kagalakan. Sa Ikaw, paglilingkod. Pastor Romy. Enjoy na enjoy po talaga ako mula nang ako magsimula hanggang sa ngayon. The same enjoyment na nararamdaman ng aking puso sa paglilingkod kay Lord. Nothing you do in the Lord's service is ever useless. Amen. So dito sa awiting ito, siyempre meron tayong paboritong linya dyan eh. Ang gustong-gusto ko dyan yung sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Kasi naalala ko tuloy nung bago ako tawagin ni Lord. Kasi Pastor Romy at mga kapatid, alam nyo ba na ang paglilingkod sa Panginoon, para sa akin lang to ito ay major decision. No? Major decision. Merong mga minor na pagpapasya. Parang halimbawa, ano ba yung isusuot mo ngayong araw na to na damit? Ano ba yung iyong bibilhin? Mga minor lang yan na pagpapasya. Pero alam nyo, itong paglilingkod sa Diyos, yan ay major decision. Para sa akin, hindi ko lang po alam kung ano po sa inyo. Sinabi ko ito na major decision kasi naalala ko way back nung bago ako tawagin ni Lord. Nag-aaral po kasi ako nung college. At ako po, isang sem na lang, gagraduate na po ako. Parang magkaklase yata tayo noon, Minister Jeff. Isang sem na lang, gagraduate na ako. Kaya lang, nagpasya ako na magse-serve ako kay Lord. Alam niyo ba mga kapatid, nung sinabi ko sa magulang ko na gusto kong mag-serve kay Lord, alam niyo, nagalit po yung aking tatay. Ewan ko kung natatandaan po nung tatay ko yun. Ewan ko rin kung natatandaan ni Brother Ariel. Si Brother Ariel po, kapatid ko. Ewan ko kung natatandaan niya. Nagalit nung sinabi kong magse-serve ako kay Lord. Alam niyo, sabi niya, pinag-aaral ka kung ano-anong nasa isip mo. Yung kuya mo, nandyan na, tapos ikaw, diyan ka rin pupunta. Alam niyo naman na wala naman kaming maipapamana sa inyo kundi edukasyon. Di ba, yan ang kalamitang sinasabi sa atin ng mga matatanda na wala raw o ng ating mga magulang, walang maipapamana kundi edukasyon. Pero alam nyo, ang pinakamaganda palang pamana, salita ng Diyos. So, ang nangyari, sinunod ko kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon. So, nagpasya po ako na maglilingkod sa ating Panginoon. At alam nyo, ang napag-alaman ko, ang paglilingkod pala sa Panginoon, Pastor Romy, Brother Ariel, at mga kapatid, ito ay pinaka-highest calling. Bakit ba ito highest calling, Pastor Romy? Kasi Creator of heaven and earth ang tumawag sa iyo. Higit ito sa San Miguel o sa malalaking kumpanya dito sa mundo. Ang Diyos ang may-ari ng lahat ng kumpanya. Siya ang pinaglingkuran mo ngayon. At saka sa Isaiah 43 verse 7. Sabi, di ba, nakalagay doon, sila ang aking bayan, akin silang nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Kaya alam nyo, ang isa pala nating ipag-pray na magkaroon ang mga tao ng desire, na hangarin na maglingkod o paglingkuran ng ating Creator, ang ating Panginoon. Di ba, pag tinanong nyo yung bata, ano ang gusto mo paglaki mo? Di ba, ang laging sinasabi, hindi naman po masama ito, ang laging sinasabi, gusto kong maging doktor. Engineer. Hindi po masama yan. Gusto kong maging engineer. Gusto kong maging teacher.
Yung Pulis. iba gusto kong maging pulis, gusto kong maging sundalo. Hindi po masama yan, mga kapatid. Kaya lang minsan pag sinabing gusto kong maging pastor, gusto kong maging pari, biglang sasabihin, ba't yan ang gusto mo? Walang pera dyan. Parang ayaw suportahan. Pero ang napakaganda pag merong sa ating mga kamag-anak, sa ating mga anak o apo, mga kapatid, kapag merong nagpasya na maglilingkod kay Lord, dapat pala full support. Kasi bibihira ang bata na maghangad, na sasabihin niya mag-serve kay Lord. Pero iyan ang nais ng Panginoon, na ang lahat ng tao ay maglingkod sa Panginoon. At hindi po mahirap maglingkod kay Lord. Napakasarap, napakasaya na maglingkod sa Panginoon. At alam niyo, kapag ikaw ay naglingkod, doon gagawin ni Lord yung pagbabago ng buhay. Kasi lahat naman tayo nagkasala sa Romans 3:23, di ba? Sabi doon, lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya kapag gusto mong magbago, lapit ka kay Lord. Maglingkod ka kay Lord. Katulad ditong ating dalawang kapatid, di ba? Ano ba yung nagustuhan yung linya dito sa lahat ng panahon? Maglilingkod, ano ba yun? Brother Ariel, mauna ka. Purihin ang Diyos. Akin naman po yung part na salamat sa iyo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Yan. So, napakalaking pagpapala po mga kapatid na ako ay nakapaglingkod, ako ay tinawag ng Diyos sa ganitong gawain. Kasi alam mo, Brother Jeff, Pastor, siguro kung hindi ako tinawag ni Lord, hindi ko alam kung nakaabot ako ng 46 years old eh. Ilang taon ka na ba ngayon, brother? 46 na, Brother Jeff, 46. So, kasi nga, medyo mabait akong bata noon eh, nung nag-aaral ako, nung high school, natatandaan ko nga, sabi nung isang, siguro naging teacher mo rin yon, si Ma'am Gatdula. Ma'am Gatdula? Oo, Evelyn Gatdula. Yan. So, sabi niya sa akin, tataasan niya pa raw yung grades ko noong graduating ako noon eh. Sabi ko, bakit ho? Kasi kung isang taong ko niya pa raw ako makakasama, ay ikamamatay na niya. Kasi nga, ako yung leader ng mga tropa. Pag ayaw naming umattend ng klase niya, kasi ang tingin namin, suplada siya eh. So, ang gagawin namin, lagi kaming may bote ng alak doon sa CAT department. Inabot mo naman yun. Yun ba yung kulot na teacher? Oo, yung kulot. Okay. So, mag-iinom muna kami noon doon sa CAT department ng aking mga tropa. Alam ni tatay yun, ni nanay, hindi? Hindi nila alam yun. Ngayon, alam na nila. So, pagkalasing na kami, Ah. saka kami a-attend ng klase. Tapos pag nakita niya na parating na yung grupo namin, gagawin noon, tatakbo na, lalabas na. Wala nang klase. O kaya naman, araw ng Martes, bakla kaming lahat. Ikaw ang promotor Ako nun. ang promotor nun. Kaya nga yun, ang sabi niya, kung isang taon niya pa ako makakasama, baka ikamatay na niya. Pero alam mo, ang nakakatuwa, minsan, galing kami ni Minister Dodi sa prayer meeting, nasakay namin siya, naisakay namin yung teacher nating yun. At yun nga, tanong niya kung saan kami galing, sabi ko sa prayer meeting. Nagulat. Nagulat siya, sabi niya, si Ariel, magpa-prayer meeting? Ayun, nakakwentuhan siya ni Minister Dodi. At ikinwento niya nga, hindi niya nakakalimutan yung mga kabaitan na ginawa ko noon. Tanda niya pa ni Ma'am Gatdula. Oo, yun nga, kinakwento niya nga kay Minister Dodi. Tapos yun, at sabi nga ni Minister Dodi, dati po yun yung dating buhay ni Brother Ariel. Ngayon po siya ay binago na ng salita ng Kasi Diyos. doon sa 2 Corinthians 5:17, ang nakalagay doon, when anyone is joined to Christ, he is a new being. the old has gone and the new life has begun. So, hindi lang yun, yung teacher natin na lola natin. Si Ma'am Ernie. O si Ma'am Ernie. Grabe yun. Pati yung mga gamit niya doon sa eskwelahan, sinisira ako talaga eh. Tapos minsan sabi niya, paano ko ang tatay mo makasalubong ko, sipain ko? Anong mararamdaman mo? Sabi ko, wala, di magsipaan kayong dalawa. Ganun ba yung ano? At marami akong natutunan na mga bisyo. Hindi nyo alam na gumamit din ako ng mga
ang tawag downers, yung mga gamot na ginagamot para Kaya pag uwi mo pala sa bahay, ganun ka. kaya yon. Ngayon lang namin nalaman yun. Kaya salamat kay Lord kasi dahil sa salita ng Diyos mga kapatid, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay totoo, sa Isaiah 65, di ba? Sabi roon, ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin. 1 and 2. Ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Naririto ako at laging naghihintay na sila'y tanggapin. Ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy, laging nakaunat yaring mga kamay at handang tanggapin ang bayan kong hirang. Bayang na humaling sa gawang masama't mga likong asal at ang sinusunod bawat maibigan. Amen. So, doon ako tinawag ng Diyos. Dati, muntik na rin akong magkaasawa. Hindi nyo rin alam yun, pero alam yun ng uncle natin, si Tito Felix. So, pero salamat kay Lord, yun nga, at namatay siya para sa atin. Binigyan niya tayo Sino? ng... Yung Si Lord? Oo, Akala ko yung mapapangasawa mo eh. si Lord. Okay. Ayan, si Lord. Tuloy. Namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, eto nakakapaglingkod tayo sa ating Panginoon. At hindi naman natin masasabing perpekto na tayo, di ba? Amen. Pero sa awa at grasya ni Lord, tayo ay nakapaglilingkod sa Kanya ng buong puso, ng may kagalakan, at ginagamit niya tayo para yung mga ibang tao ay maakay natin patungo sa ating Panginoon. Amen. Kaya ngayon, meron na rin akong mga anak. Malalaki na yung aking mga anak. Pero, Malaki pa sa'yo. mas malalaki pa sa akin. Pero ang isa kong ipinagpapasalamat ko doon, na alam ko na nadala ko sila sa tamang daan patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya, Glory to God. thank you, Lord. Amen. Napakasarap maglingkod sa ating Panginoon. So, yan ang po ang bunga ng paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga sa 1 Corinthians 15:58 na lagi po nating naririnig, mga kapatid, na hindi po nasasayang ang ating pagpapagal para sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay merong anak na hindi mo pa naisasama sa Panginoon o meron kang apo, ito na yung panahon, mga kapatid, na isama natin. Sama-sama tayo, buong pamilya, buong angkan, na maglingkod sa Panginoon. Sabi ko nga, major decision. Alam niyo, pinakamagandang pagpapasya, katulad ng pagpapasya ni Joshua. Sa Joshua 24:15, as for me and my family, we will serve the Lord. Kaya, Pastor Romy, ikaw, ano ba yung nakuha mo dyan sa awiting niya ng mami? Yung sa inyo, maglilingkod, tsaka ako'y binago. Pagsasamahin ko na ngayon yan. Okay. Pakyawan to, Pastor. Pakyawan yan, ha? Yung kapaglingkod ko kay Lord, hindi ko naman ginisto. Ni sa plano, hindi ko naging plano ang maging manggagawa. Meron lamang mga matitinding trahedyan dumating sa buhay ko na wala na akong susulingan, pupuntahan. At sa lugar na ako, hindi ko na, tuliro na ako. Dinaan ko sa drugs, pag-inom, lasing araw-araw. Kala ko yun ang makakalimot sa aking problema. Alam na ng marami ang saan nagsimula. Paano ko nakapaglingkod. Ang unang dahilan ay pagkamatay ng aking asawa na hindi mo inaasahan, akala mo tuloy-tuloy ang ganda ng buhay na bigla namang siyang nawala. Sa pagkawala niyang yun, ilang beses ko kinitil aking buhay, hindi naman mamatay-matay. Masamang damo. Masamang damo. So, yun na. Nung ako'y nag-aagaw buhay na sa hospital, pinuntahan ako ng Mami Ligaya, hindi ko pa siya kilala noon. Pinatong niya ang kamay niya sa aking ulo. Nakahubad ako dahil punong-puno na sugat ang aking katawan, aking mukha. Nagkaroon ako ng internal hemorrhoids. At ang sabihin ba ng Mami Ligaya, Romy, mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa. Doon ko narinig yung Diyos na matagal at hindi ko inalala kailanman sa aking buhay. At nang ako yung LSS sa Celebrity Plaza, pagmumulat ko, pipikit, may nakikita akong maraming kamay na nakataas.
merong isang mamang nakaputi, nakaunat yung kanyang kamay. Pikit na naman ako, mulat na naman, nakikita ko. Sinabi ko doon sa aking pamangkin kay Sele, ay Sele, na yung nakikita ko, pikit na mata ko, ganyan. Maraming taong nakataas ang kamay, may mama na nakababa at nakaganon ang kanyang kamay. Sabi niya, naku, uncle, magsaserve ka kay Lord. Naku, huwag mo nga akong lukuhin. Wala sa plano ko yan. Ay, yan ang nakita mo eh. Maghintay ka lang. So, sa aking pagpikit muli, minakita kong letra, ISA. Tapos 491. Sabi ko, eto naman, ano naman ibig sabihin nitong ISA? 491. 9 po. 1. 1. Sabi niya, teka, ano yan eh? Calling. Ano naman kalukuhan pinagsasabi mo? Anong calling? Ano yan? Sabi niya, pinili ka na ng Diyos. Padadala ka niya sa maraming bansa, sa ibang lugar. Sabi ko, hindi ako pwede dyan. Hindi na ako sasama sa iyo kahit kailan. Ayaw na ayaw ko niyan. Pero kahit anong gawin kong pagtatago, pag-alis, pag-ayaw, pag Diyos pala ang tumawag, hindi ka pwedeng mayaw. Sa ayaw at sa gusto mo, matutupad ang gusto ng Diyos, hindi ang gusto natin. Dahil siya ang Panginoon natin. Nag-serve na ako mula noon hanggang sa ngayon, 40 years na masaya akong naglilingkod sa Diyos. Maraming pagsubok na dinaanan pero napagtagumpayan at laging pinapalitan ng pagpapala. Doon sa Psalm 90 verse 15, ang hirap na aming dinaan ay palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ang panahon ng ipalit na ligaya. So ano kaya ikaw mangyayari dito sa word na ito? Hanggang sa lumaon tumagal, ang mga anak ko noon ay hindi ko alam paano mapapag-aral, mapapagtapos ang kolehiyo. Dahil wala na akong trabaho. Alam niyo po, nakapagtapos yung dalawa kong anak na wala akong inutangan, wala akong pinaramdaman o hiningan. Kahit may mga pamangkin ako at mga kamag-anak na mayayaman. Pag magtutuition na, taas ang kamay namin tatlong mag-ama at nananalangit, nagwa-worship kay Lord. Alam niyo po, ngayong graduate na ang dalawa kong anak. Pareho na silang manager ng malaking kumpanya ng hotel. At yung paglilingkod na ginawa ko kay Lord, walang nasayang. Amen. Marami akong kaibigan, nakasabay ko, nag-abroad. Kami kasi nasa hotel, yung mga kasama ko waiter, dinala na magsaysay. Alam niyo po, lahat sila naging successful at pinagtawanan nila ako dahil buhay ko nga ganito, nagsaserve. Sabi nila, kalukuhan yung ginawa mong yan, pre. Sabi ko, bahala kayo. Alam niyo yung mga nanuya sa akin ngayon, anong hirap, nalugi lahat na itinayong negosyo, namatay ang asawa, ang iba'y nag-NPA. Kaya nakita ko na walang sayang sa ginawa kong paglilingkod sa Panginoon. Naging masaya ko. Maraming taong nadala, buong lahi ko, ang kan ko, nadala ko sa gawain. Yung Kalo, kay Laway Mendez, sa Kalo po lahat nagsimula yan nang ako'y tawagin ni Lord. At maraming taong naligtas at nabago ang buhay. Amen. Kaya wala pong sayang. Ang pagkatawag sa paglilingkod ko kay Lord, nothing you do in the Lord's service is ever useless. Minister Jeff, na isisingit ko lang, kasi nabanggit niya, yung mga kasama niya dinala sa magsaysay. Oo. Siya naman dinala ni Lord sa buhay na may saysay. Yan. Di ba? Kaya nagkaroon ng saysay. Nagkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Parang yung awitin Naging ng maayos. mami, walang kulay, walang buhay. Pero napunta kay Lord, nagkaroon ng kulay. Makulay ang buhay. Ayan. Ay, meron nagkaroon pa ng nga palang buhay. isang malaking himala. Mga 1 month ago, habang ako'y nasa bahay ko sa Kalo, may dumating. Hinahanap ako. Pinagtanong niya ako sa Batulaw, sabi niya, ay si Pastor Romy po yun. So, nang dumating sa Kalo, nahanap niya, Pastor Romy? Opo, hindi ko makilala. Pare, pastor ka na. Oo, ganda nga ng buhay ko ngayon eh. Pare, paano na tayo mag-iinom, maglalasing, magbibiraos,
pamilya ni Pampilo Lacson. Napakagara ng kanyang sasakyan. Ang asawa niya ay congresswoman. Ikinuwento ko na si Lord. Alam mo niyo, mamaya-maya nang aalis na. Sabi ko, gusto niyo mare, ipag-pray ko kayo. Ay, sige, pare, please. Ipag-pray mo kami. At aasahan ko, hintayin ka namin sa amin sa Malabon. Kaya, matagal kong pinag-pray, 40 years. At nakita ko rin yung ninong ni Michael yon sa binyag na matalik kong kaibigan, pamangkin ni Pampilo Lacson. Kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat hindi lamang family, yung Acts 16:31, hindi lamang family. Kasama doon ng friends, classmate, co-workers, lahat ng may kaugnayan sa buhay mo, babaguhin rin at tatawagin ni Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Lord. At alam niyo ba mga kapatid, meron akong napatunayan na kapag yung awitin pala, hindi lang pala yan ibinibigay sa magaganda ang boses, doon sa mga singer, hindi lang pala yan doon ibinibigay. Kasi binibigyan ka pala ni Lord ng awitin base doon sa yung relasyon sa Kanya, kung paano mo siya mahalin, yung mga nararanasan mo sa iyong buhay. At magugulat po kayo na kalain mo na itong kaming tatlo, hindi naman po kami mga singer, pero binigyan kami ni Lord ng mga awitin. At isa nga po dito si Pastor Romy, merong ibinigay sa kanyang awitin ang ating Panginoon. At alam niyo kung bakit ibinigay? Yan, maririnig natin yung istorya nitong awiting ito. Ang awitin na to yung patuloy pa ring pupurihin. Gusto ba bang mangiti, Pastor Romy? Kasi itong awitin pong ito, mga kapatid, ano yan alam ko, ang pagkakaalam ko, binigay ng Panginoon kay Pastor Romy yan, nung siya po ay nasa hospital. Di ba? Tama ako, Pastor Romy. At nung siya po ay naoperahan, nakalabas, so pag uwi niya, diyan pa ako nakatira sa bahay niya po dito sa center. Sabi niya, Chong, meron akong alam ko kanta yon, pero walang tono. Natanda mo yun, Pastor Romy? Pero walang tono, pero alam ko kanta yon. Sabi niya. Sabi ko, bigay mo sa akin yung lyrics. Tingnan natin kung bibigyan tayo ni Lord ng melody. So alam niyo, pagkabigay sa akin ng lyrics, kinuha ko yung gitara. Tinugtog ko, ganyan-ganyan. Maya-maya, bumaba na yung awitin. Patuloy pa ring pupurihin, patuloy pa ring sasambahin. Patuloy pa ring pupurihin, patuloy pa ring bumaba yung awitin. Pero bago natin marinig yung istorya, di dumating na yung yung lyrics, yung melody. Sabi ko ngayon kay Pastor Rome, eto na, sabi ko. Buo na yung kanta, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, hati tayo diyan ha. Sa'yo yung lyrics, sa akin yung melody. Ano sabi mo? Hindi pwede. Kaisa-isang kanta yan, hihatian mo pa ako. Huwag ka na makihati. Marami ka na nga akin na kanta lang to. Hindi naman talaga ako makikisali doon sa kanta niya kasi sa kanya binigay ni Lord. Pero alam niyo kung ano yung nasa likod nito. Pero bago natin marinig ang kwento dito, paawit muna natin kay Pastor Romy. Yan. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal Jesucristo. Tiwala. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, Maniniwala
at aasa sa pangako mo. Magtitiwala. Pastor Romy. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. At aasa sa pangako mo. At Aasa sa pangako mo. Thank you, Lord. Pastor Romy, bakit ba binigay sa ni Lord yan? Ano ba yung kaganapan sa iyong buhay? Ang nasa likod po ng awiting yan ay masyadong madrama. Kasi ang katawag sa akin ni Lord ay aksyon, tumawid sa motor, drama, namatayan ng asawa, at ngayon may drama pa rin. Ito nga pong awiting ito, hindi naman talaga ako marunong kumanta. Ang lahi ho namin, walang magagaling kumanta. Pero nang sandaling yun, ako po'y mag-isa sa aking kwarto, naglalaba yung ate ko, nagbabantay sa akin. Kaya higa ako sa kama, from 168 pounds to 110 pounds, sobrang payat ko na. Nakaganon lang ako, nagmumuni-muni. Katingin sa kesame. Parang may naririnig akong mga kumakanta. Sabi ko, ganda nun ah. Tiningnan ko kung sa hospital ang gagaling. Maganda, sabi ko. Hanggang sa sinabayan ko na, patuloy pa rin pupurihin. Tapos na matapos na po yung patuloy pa rin. Kaya may sabi ko, Lord, di ba may chorus yun? Bigay niyo naman po sa akin ng chorus. Kasi alam ko mga kanta may chorus eh. Aba na rin. Sumunod namin yung magtitiwala, maniniwala. Nasa ospital ka niyan, Pastor, di ba? Apo, Dahil, naoperahan ako ng sa kidney stone. 9 stone ang tinanggal for 11 hours sa operating room. ilang oras? 11 hours. anong paborito mong pagkain ng pastor? Na hindi ka pa naoperahan? Pinangat na tulingan, Tulingan. bagoong, Goong. tsaka patis, Patis. panutsa. May asin pa. Yes. Sabi ko, ano sabi ko sa iyo? Ano Pag kumakain, Pastor, baka magkasakit ka niya sa bato. Ano sagot mo? Pinag-pray ko na yan. Ang nangyari, Kahit pag mali pala, pag pinag-pray mo, walang talab. tuloy yung kwento na nasa ospital. Kaya, ayun nga po, mula doon, nung makalabas na, umuwi na, malaki nga akong babayaran ko noon 126,000. Nag-pray kami mag-ama, wala kaming 126,000. Alam niyo po, may dumating mamaya mag-asawa, isang piskal, isang abogada. Sabi niya, Uncle, ang lakas mo kay Lord ah. Pinaparito kami. Binayaran na namin ang bill mo, 126,000. Naku, malaking, hindi ko akalain. At nang babayaran namin yung pera, hindi pinabayaran. At yun raw ay bigay. Paano hindi ka mamamangha sa ginawa ng Diyos? Nakaligtas ako sa kamatayan. Yung kidney ko po, sa kidney center, ang hatol, idadialysis. Pagdating ko sa PGH, puputulin na. Dahil marami nga pong bato. Alam niyo po, pagdating dito sa Las Piñas Medical Doctors, yung may-ari niya na pamilya na kaibigan ko po. Kasama ko nag-outreach yan. Mga doktor. Alam niyo po, pagdating ko doon, sabi niya, ikukuha kita ng mahusay na doktor sa Asian Hospital. Pag doon ka inoperahan, milyon ang kailangan mo. Pero yung matalik kong kaibigan, si Dr. Lau, papaparitingin ko sa aking hospital at dito ka operahan.
Alam niyo po, naoperahan, natanggal, nabalik sa normal muli ang aking kidney. Nawala. Amen. At alam niyo po, up to now, nagnormal ang aking kidney. Puro himala ang ginawa ng Diyos. Paano pang hindi ka maglilingkod sa Diyos? Binago na niya ang buhay ko, ang isip ko, ang puso ko, ang lifestyle. At walang makapaniwala ng una na ako'y binago na ng Diyos. Kaya po yung gagawin natin, tayo mga, kung ano man dinaraanan natin mga kapatid, Doon sa awitin mo. patuloy Yan. tayong magpasalamat, magpuri sa Diyos. Sapagkat even curse, God can turn it into blessing. Once na you always praise and thank God, lahat yan gagawin niyang pagpapala. At totoo po, naging pagpapalang malaki. Pag sinabing patuloy, continuous. Continuous. Constant, no? Consistent. Walang consistent, walang hindi atras abante. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Meron mang problema, wala mang problema, may pinagdadaanan man, wala mang pinagdadaanan. Yan, sabi At anumang daanan, oh, yung chorus nun, magtitiwala. Yun. Magtiwala tayo. Magtitiwala. Maniniwala, Oh. aasa sa mga pangako mo. Aasa sa bawat salita mo, magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. So, sa salita at sa pangako. Kaya na ang salita ng Diyos, yan ang Biblia, mga kapatid. Ano man ang iyong dinaraanan, back to Bible tayo. Amen. Naroon lahat ng pangako niya. Hindi babalik ang salita niya nang hindi naganap nito ang kanyang nasa. Salamat sa Diyos. Yung nga hong life verse ko kanina, Isaiah 49, nadadaling niya ako sa malalayong lugar. Napadala po ako sa Athens, Greece twice. Padala rin po ako sa Malaysia, Singapore, and Thailand. At totoo po, kahit saan kami makarating. Ito ho, kasama ko si Minister Jeff. Puro himala ang ginawa ng Diyos. Puro pagpapala. Ano isang Paano? himala doon sa Singapore? Yung isang malaki yung himala doon. Pagdating namin sa airport, sinalubong kami ng best friend namin, na architect. Ninong Agnes. Si Ninong Brother Tony, tsaka Sister Agnes. Sa tuwa kami dumating, trinit kami sa mamahaling, trinit kami sa mamahaling restaurant. Lahat ng gusto namin. Dahil sa matagal hindi nagkita, sarap ng upo, nalaglag ko ang wallet ko, lahat ng baon ko naroon, pati mga dollars. Ubos lahat, walang natira po kahit 5. Yun na naman ang himala ng paglilingkod. Tapos doon sa kinainan natin, doon walang CCTV. Yun. Kung saan kami naroon, walang CCTV. Tapos sabi noong isang Malaysian, pinakita yung wallet. Anong ginawa mo? Kinuha mo yung wallet. Oo. Sabi mo, yan. Sabi, no, that's mine. So, maraming himala si Lord. No? Sa Bible, sa pag-aaral, sabi daw, ang pangako raw ng Diyos, sabi, 7,747 merong pangako ang Biblia. Pero para sa akin, unlimited yung pangako ni Lord. Kaya mga kapatid, maraming pangako si Lord. At kapag ang Diyos ang nangako, tiyak yan po ay mangyayari, matutupad. Ang tanong, meron ka bang pinangahawakan na pangako ni Lord? Kaya sabi doon sa awitin, maniniwala, magtitiwala sa salita ng Diyos at sa kanyang mga pangako. Kasi pag ang Diyos ang nangako, yan ay tiyak na mangyayari. Purihin ang ating Panginoon. At bago tayo magpatuloy, meron pa po tayong isang kapatid, yan, si Brother Ariel. Pero bago tayo magpatuloy, break muna tayo at batiin natin ang ating mga kapatid na ngayon ay nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Yan, happy birthday mga kapatid. Happy birthday. Yan, thank you Lord. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday.
birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy Happy birthday, birthday, mga yan. kapatid. Yan, Alam mo, Minister Jeff, para makat ko yung sa'yo, alam mo ba sa Bible kung bakit isineselebrate yung birthday? Di ba? Oo. May dalawang bagay. May dalawang dahilan po, mga kapatid, kung bakit dapat nating i-celebrate yung birthday natin. Kasi yung unang dahilan, ito ay Pagpapasalamat sa paggabay, sa isang taong paggabay, pagkalinga at Pagpapala oo, ng ating Panginoon. Yung pangalawa, pagpapakita ng pagmamahal ng mga mahal sa Concern, buhay. ng concern. Oo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo. regalo. Ayan. Pwede rin mga cards. Amen. Yung pagbati. Kaya At celebrate nyo, mga kapatid. Minsan lang sa isang taon ang ating birthday. Celebrate nyo. Tama. Kaya, Dati parang ayaw kong i-celebrate yung birthday. Pero nung napangasawa ko, Sister Maricho, gusto niya taon-taon sineselebrate yung birthday. May handa. Dati akala ko ang cake pambata. Ngayon meron na rin cake. Pagpapasalamat sa Diyos yan sa karagdagang taon. Yan. Thank you. Kaya happy birthday po, mga kapatid. Enjoy niyo po ang your inyong birthday. special na araw, mga kapatid. At kasama ang Panginoon, syempre. Yun, ang Ayan, thank you, Lord. hindi natin kakalimutan. At sige, wag na natin patagalin to, mga kapatid. Tuloy na po natin yung ating programa. At narito po ang isa nating manggagawa. Siya po ay maraming awitin na binigay ang ating Panginoon. Brother Ariel, bakit ka ba binibigyan ng awitin ni Lord? Ano ba? sabi Ano bang nga nasa nung- likod niya, ang mga awitin marami mo? yan eh. Marami yung nasa likod ng awitin na yan. At kaya nga pagka sinabi ko na may nagawa akong kanta, Parang sasabihin nila, may pagsubok. may pinagdadaanan na Oo, naman. may pinagdadaanan. Oo. Kasi ang pagbibigay ng awit ay maaring punong-puno ka ng pasasalamat sa Panginoon. Tama. 'Di ba? Yung puso mo nag-uumapaw. Kasi ako yung kanamitan na awiting ko na binigay ni Lord, yung damdamin ko kay Lord. Kaya gano'n na lang yung pasasalamat ko sa Panginoon sa mga ginagawa. Meron kang awitin na yung kauna-unahang binigay sa iyo ni Lord, na ano ba yung istorya niyan? Ano ba yung nasa likod niyan? Sa totoo lang naman, Brother Jeff, Pastor Romy, pag pinansin mo naman yung awitin na ibinigay sa akin ni Lord, although worship song siya, pero yung nilalaman nung kanta, puro pasasalamat yon. Puro pasasalamat sa Kanya. Kasi victory eh. Victory. Oo. Sabi ko nga, pag nakakarinig, siguro may pinagdadaanan na naman. Sabi ko sa sarili ko, bayaan nyo na. Kung sa isip ko, bayaan nyo na. Kasi yung mga awiting yan, ang ginamit ng Diyos para katulad ni Daniel, di ba? Para hindi ka malapa ng leon, ipinunid niya yung bibig ng mga leon. So yung mga awitin na yan, yan ang nagiging daan para hindi ka magreklamo doon sa pinagdaraanan mo. Amen. Di ba? Sa halip na magtanong ka sa Diyos, magreklamo ka, tignan mo yung magandang ginawa ng Diyos doon sa pinagdaanan mo. Kasi doon sa mga mensahe ng awitin, nakapaloob doon faith eh. Always remember this, mga kapatid. The currency of heaven is faith. Di ba? Napapa-English na si Napapa-English na Brother tayo. Ariel. So, English ibig na yan, sabihin, para ma-avail natin yung mga pangangailangan natin dito sa lupa, ang tinitignan ng Diyos yung pananampalataya natin sa Kanya. Di po ba? Hindi siya katulad ng tao na magpaawa ka lang, pwede kang tulungan. Di ba? Amen. Kaunting iyak lang, pwede kang tulungan. Pero ang Diyos, ang hahanapin niya sa atin, yung pananampalataya natin sa Kanya para mag-move siya, mga kapatid. At itong mga awiting ito na ibinigay sa akin ng Diyos, ito'y isang sa tingin ko nagpalakas Yun. ng aking Pag umaawit ka pananampalataya. kasi lumalakas ka sa yung espiritu mo Oo, lumalakas. tumataas talaga. Kasi kapag merong problema, kapag wala ka kay Lord, lugmo ka eh. Oo, Di ba? ida-down ka talaga, susubsub ka talaga. Maaring magkulong ka sa kwarto, umiyak ka ng umiyak, hindi ka kumain, magkaroon ka ng Depression. pagkakasakit. Yung depression, mahirap. Oy, lalo na ngayong panahong ito, nako, usong-uso yan, yung depression. Pero Kasi- kung malalaman lamang ng tao kung gaano siya kamahal ng Diyos,
yun ang isa. Pagka solusyon. na-depress, nauuwi sa suicide. Oo, totoo Kaya yan. ang daming Totoo yan. nagpapakamatay. Pero alam nyo, yung awitin sa Panginoon, yan yung nagpapalakas sa atin. Amen. Kaya, di ba yung mga kabataan, kapag ka nakarinig yan ng mga awitin, di ba parang buhay na buhay. Buhay na buhay. No? Lalo na yung awitin pag kay Lord. Amen. Kaya, Brother Ariel, itong awitin mo to, pwede mo bang kantahin? Sige. Bago mabigyan ng istorya yan? Yan. Thank you, Lord. Sige po. Ito po yung kauna-unahang ibinigay sa aking awitin ni Lord. Noon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa. Pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago, di na kaya pang mabago. Ang nadarama ko. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ano bang nasa likod niyan, Minister Ariel? Thank you, Lord. Ito yung awitin na kauna-unahang binigay sa akin ni Lord. Ito po ay nabuo noong time na nagkaroon ng dengue, yung aking anak na si Brother Matt. Noon nga pong siya ipinasok namin sa hospital, kasi 1 week siyang may lagnat, on and off yung kanyang lagnat. So, nag-decide kami mag-asawa ni Sister Tess, na dalhin na namin siya sa hospital. Ngayon, nung pagpunta namin sa hospital ay tinest yung kanyang sa dugo at nakita na 80 na lang yung kanyang, anong tawag doon? Yung platelet. 80 na lang yung platelet niya.
So sabi ng doktor, kinakailangan talagang ma-confine. So hindi na naman kami nagdalawang isip. Kinonfine namin siya. Pero kahit nandun na siya sa hospital, patuloy na bumababa yung kanyang platelet. Hanggang sa nung huling pagkuha sa kanya ay 24 na lang. From 18. From 80 naging 24 kinabukasan. Tapos yung itsura ng bata talaga, putok-putok na yung bibig niya, na talagang parang yung zombie, gano'n ang dating. Tapos, sabi ng doktor, kinakailangang salina na ng dugo, ganyan. Tapos, hawak-hawak ko siya, yung aking anak. Bigla siya nagsabi sa akin ng, Daddy, sabi ko, ano anak, bakit? Hindi ko na po kaya. Bibigay na po ako. Alam nyo, bilang tatay, kahit na, siyempre, naglilingkod tayo kay Lord, pero noong time na yon na marinig mo na ganun ang sasabihin sa iyo ng iyong anak, sobrang sakit. Sobrang sakit talaga. Kaya, ang ginawa ko, iniwanan ko silang magmami sa hospital. Umuwi na ako. Ayaw kong makakarinig ng tawag sa telepono. Ayaw kong marinig na sabihin sa akin sa kabilang linya na yung posibleng mangyari, yung ayaw kong maririnig. So, maghapon yun, hindi ako humahawak ng telepono. Basta, pero ako, dasal ako ng dasal na, Lord, bigay po sa akin yung anak ko eh. Alam ko, pagpapahalato sa amin at alam ko, hindi mo siya babawiin sa ganito kaagang, sa ganito ka batang taon, edad. Yun nga, dasal ako ng dasal hanggang sa, alam nyo, biglang nag-ring ng ring yung phone, napilitan na akong sagutin. Sabi ko, Lord, bahala na po kayo. Kung ano man po yung marinig ko, bigyan niyo po ako ng lakas na tanggapin kung ano man itong mapapakinggan ko sa kabilang linya. At yun nga po, pag-ring ng phone, sabi sa akin ni Sister Wife, Dada, nasalina na ng dugo yung anak mo at na-check na rin yung platelet niya, nag-42 na. Amen. So, alam niyo, nung marinig ko yun, sabi niya, balik ka na dito. Tumataas na yung platelet ng anak mo. So, yun nga po, nagmamadali ako, pumunta ako may mga dala pa akong mga, yung mga nilagang, sabi nila, yung pampataas ng platelet, yung tawa-tawa, yan. Naglaga ako niyan. Dala ako doon sa hospital, tagun-tago ko yan kasi bawal daw pag nakita ng doktor eh. So, pinainom namin ng ganyan. Kaya, glory to God. Tapos hanggang sa, yun, nagtuloy-tuloy. 1 week siyang na-confine sa UniHealth. Thank you, Lord, sapagkat, yun, gumaling yung bata. Tapos nung magbabayad na kami ng bill, nung nagpakwenta ako, ang naging bill namin ay almost 60,000 nung time na yon. Pero alam nyo, glory to God, ang binayaran namin sa hospital ay 777 lang. Amen. So, paano kang hindi, ayun, hanggang sa pag-uwi namin sa bahay, nung gabi, kinagabihan, doon nabuo yung awitin na, yan, yung Oh Jesus, talagang napakabuti ng Diyos. Kaya yun ang although siya ay worship nga, sabi nga natin kanina, pero kapag inunawa mo yung message na yon, punong-puno siya ng pasasalamat sa ating Panginoon, sa kabutihan niya. Kaya hindi kayang pigilin eh. Yung puso natin, sabi ron, di na pwede pang magbago ang nadarama ko. So, kaya yung puso ko, naming lahat, ay, alam ko, kasali ka doon, Minister Jeff, kasi pamilya ka namin, nag-uumapaw yung puso natin sa kagalakan, doon sa kaligtasan na ibinigay sa aking anak, sa pamangkin mo na si Brother Matt. Kaya, yun, thank you Lord talaga. At marami pa yun, marami pang mga awitin na ibinigay sa akin ng si Lord na ulit yun, hindi, may mga ganun din sitwasyon ulit. Doon sa isa pa, yung pasasalamat ko ay walang hanggan, di ba? So, ilan yung ibinigay sa akin ni Lord yan na pag inaawit ko, muli talagang lumalakas yung aking
faith, yung buhay spiritual. Kaya, thank you Lord sa kanyang mensahe, sa kanyang mga awitin, na ito po ay nagbibigay buhay, nagbibigay kalakasan sa ating lahat, mga kapatid. Kaya, purihin ng Diyos at magandang umaga po muli sa ating lahat. Thank you, Lord. Parang ikaw lang magsalita, Pastor Romy. Parang Naiiyak nga ako sa kanyang kwento eh. naiyak. Pero yung yung awitin ni Brother Ariel na yan, yung sa huling part. Di na kaya pang mabago. Di na kaya pang mabago. Di na kaya pang mabago. Ang nadarama ko. Parang pag inawit mo, parang hindi ka pwedeng hindi maluha. Pag tinignan mo yung si Pastor Roy, ikaw na. Iiyak na rin ako eh. Alam nyo kasi bawat awitin, ito'y testimony. Parang kinausap ka at nakipag-usap ka sa Diyos. Hindi mo pwedeng alisan o talikuran ang mga awitin. Katulad kay Haring David. Yung mga awitin ay naging nasa kanya yon para siya ay magpatuloy. Kaya pag tayo pinagkalooban ang awitin, anumang pagsubok daanan mo, yung awiting yon ang ibabalik sa iyo ng Panginoon. Kaya kung nagbabago minsan ang isip natin sa paglilingkod kay Lord, sa pagsubok, hindi naman siya nangako ng bed of roses. Kaming mga manggagawa ay maraming pinagdaanan pero nagpatuloy, maraming luhat sakit, marami. Pero dahil kasama ang Diyos na pagtagumpayan, naging masaya bandang huli. Naging successful at nagamit ng Panginoon. Kasi yung mga naganap sa aming mga buhay, iyan ang magiging patutuon namin sa lahat naming pupuntahan. Kung sino ang Diyos, kung gaano siya kabait, kabutin na Diyos. Ayan, mga kapatid. Minister Jeff, napansin ko lang, yung palang part na yon, yung chorus, pwede mo siyang i-connect sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Kasi kapag sinabi mo yung sa lahat ng panahon, in terms of testing, in times of happiness, di ba? So, wala kang pipiliing sitwasyon ng buhay para paglingkuran ang Diyos ng may kagalakan sa puso. Kaya, naku mga kapatid, kung kayo po ay may mga awitin, wag niyong na ibinigay sa inyo ni Lord, wag kayong mahiya sapagkat yan ay ibinigay sa iyo ng Diyos sapagkat gagamitin niya ang awiting yan. Hindi lang sa iyo, maging sa ating mga kapatiran, sa ibang tao, para sila ay lumalim, tumatag sa kanilang pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. Nakita natin, mga kapatid, na kahit lingkod ng Diyos, hindi po exempted, no? Sa yan. pagsubok, mga kapatid. Pero ang pinakamaganda nito, wag po tayong bibitaw. Patuloy tayong maglingkod. Alam niyo doon sa 2 Corinthians 2:14, na tayo ay laging isinasama ng Diyos sa parada, no, ng tagumpay. So, walang anak ng Diyos na talunan. Kahit meron ka mga pagsubok na pinagdaraanan, hindi ibig sabihin talo ka na. Siya man ay bumaksak, di siya mawawalay sapagkat hawak tayo ng ating Panginoon. Kaya wag tayong hihinto, ano man mangyari. The more na meron kang problema, lalo kang lumapit kay Lord, lalo kang maging masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kapag umalis ka, tumalikod ka, walang tutulong sa iyo. Pero kapag sa kabila ng mga nararanasan natin sa buhay, lalo tayong nagpursige na maglingkod kay Lord, nandun ang Panginoon na laging tutulong sa atin, mga kapatid. Yan. Kaya, thank you, Lord. Kaya dito sa... Aawit tayo, tungkol sa paglilingkod. Pinaluha tayo ng aking awitin, Minister Pastor Romy. Dahil pinaluha tayo, syempre, aawit tayo ng masaya. Mga kapatid, alam nyo, mga kapatid, sabi nga, masaya dapat na maglingkod kay Lord. Kung kayo po ay napaluha namin,
tayo naman ay aawit ng masaya. Kaya minsan, Brother Ariel, ayaw kong pakanta sa prayer meeting yung yung awiting yan. Yan, pero Na maiiyak ka talaga, maluluha ka doon sa awiting yan. Maraming awitin na maiiyak ka dahil doon sa nararamdaman mo kung paano kumilos, paano gumalaw ang Panginoon sa buhay mo, na para bang pag tinignan mo, hindi ka naman karapat-dapat. Oo, Pero totoo yun. ang Panginoon, Diyos na mapagmahal, Diyos na napakabuti. Ganun tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, kaya awit tayo ng masaya. Oh, yan. Yeah, Brother Arnold. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. One more time. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Naalala ko ang mami dyan Lumalakas, sumisigla, lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Talaga, Mami Ligaya yan, di ba? Lumalakas, sumisigla, lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Para naghiwalay na tayo, no? Masaya Diba, kasi. Masaya kasi. Masaya. Ayan. So, thank you, Lord. Ayan. Closing prayer tayo, Brother Ariel. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Salamat po sa katagumpayan ng segment na ito, ang awit ng mga awit ng puso na namin, Panginoon, na ang mga puso namin na patuloy na umaawit, patuloy na mayroong kagalakan at umaasa sa iyong mga pangako. Kaya Lord, sa maghapon pong ito, muli kami po ay iyong samahan, kami po ay iyong turuan, tulungan, at patuloy po naming maramdaman ang iyong pangako na kami ay patuloy mong isinasama sa parada ng tagumpay, Lord. At bigyan niyo po kami palagi ng puso na nagnanais, naghahangad na maglingkod sa iyo ng may kagalakan. At sa mga kapatid po namin na may karamdaman sa oras na ito, Ama, ikaw po ang maging kagalingan, ikaw po ang maging kagalakan, ikaw po ang maging kalakasan ng bawat isa. Ang iyong pong salita, alam po namin na ang daladala nito ay kapunuan sa lahat ng aming mga kakulangan. Kaya marami pong salamat sa kabutihan mo, sa katagumpayan ng maghapong ito. Salamat po. Muli po ang papuri at pasasalamat ay buong galang naming ibinabalik sa katamis-tamisan mong pangalan. In Jesus' name. Amen. God bless po, God mga bless, kapatid. Lord. God Pagpalain bless po. tayo ng ating Panginoon. God bless Thank you, Lord. God bless Thank you, Lord. 2 Timothy